Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Henry Swan at shoutout kay Layamon. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Limitado ang tela sa Yetian City, at alam ng lahat kung ano ang kahulugan ng tela para sa kanila. Naniniwala ako na kahit may tela si Han Sanchen, wala siyang pakialam sa daan-daang libong sundalo at kabayo niya, tama ba? Panipi, kapag dumating ang matinding lamig, kailangang may mamatay. Nagmamadali ring tumango ang espesyal na sugo, sang-ayon din ako sa pananaw ng matanda, kung bumaba ang matinding lamig, may mamamatay, sa oras na iyon, maging ang mga kawal ng Han Sanchen o ang mga tao ng namatay na Yetian City, tandaan mo, ang ultimong salarin silang lahat ay Han Sanchen. Ang opinyon ng publiko ay mahuhulog sa kanya. Natural, hindi na kailangang sabihin ni Han Sanchen, bilang Commander-in-Chief, na hindi masisisi ang sarili sa hindi pagprotekta sa kanyang mga sundalo. As far as Yumin is concerned, they originally had enough cloth, but because of Han Sanqian's tricks, wala silang tela, umakyat at salakayin si Han Sanchen. Kapag ang pagiging epektibo ng labanan ng mga tropa ng Han Sanchen ay bumaba, o kapag ang mga tao sa Yetian City ay napupuot sa kanila, ang aming layunin ng plano ay talagang nakamit. Ang matanda ay tumango bilang kasiyahan, tama ang sugo. Okay, ipapaalam ko kay Han Sanchen kung gaano tayo kagaling ngayong gabi. Sa oras na ito, ang negosyo ng tela sa lungsod ay karaniwang natapos na. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay abala pa rin. At least, may gumagawa nun sa underground ngayon. 100 metro sa ilalim ng lupa sa Yetian City, isang lugar ang dumadagandong. Kung titingnan mula sa labas hanggang sa loob, makikita lamang ang mga apoy na umaakyat sa langit sa loob, na para bang ang lugar na iyon ay ang akumulasyon na butas sa ilalim ng isang bulkan. Biglang umakay ang peklat sa ilang tao na tumakbo, nakasuot ng magaan na damit, ngunit may mahinang bilog na enerhiya sa labas ng magaan na damit para sa proteksyon. Kung hindi, ang temperatura ng lupa ay maaaring lutuin ito sa isang iglap. Iniwan niya ang ilang kasamang sundalo sa labas ng kuweba, at pagkatapos ay pumasok na mag-isa. Leader, ang tela ay karaniwang pinalitan, bakit hindi ka magpahinga? Pagpasok pa lang ng peklat, sabi niya sa isang tao sa kuweba. Ang likod ng lalaki ay nakaharap sa peklat, at may isang kalan sa harap niya, na gawa sa lupa, ngunit ito ay ibang-iba sa mga ordinaryong kalan. Mayroon itong maraming mga simenea, bawat isa ay kumakalat sa iba't ibang direksyon sa isa't isa. At sa pinakagitna ng pagan, may isang maliit na bato na nagbubuga ng apoy. The man turned his head, with a slight smile on his face. You have to do a full set of acting, kakabili ko lang ng ice, at hindi naman uminit biglaan, di ba? Ang taong ito ay hindi Han Sanchen, sino pa kaya ito? Pagkarinig sa mga salita ni Han Sanchen, si Daoskar ay hindi nakaimik, pinuno, bagamat ako ay sa iyo, ngunit isa lang ang dapat kong sabihin, ang iyong mga kilos ay sapat na walang kahihiyan, bakit dapat mong pakialaman ang pagiging hindi gaanong walang kahihiyan? Oo, gaano kainit ang Yetian City? Init ng geothermal. Hindi makontrol ni Han Sanchen ang lagay ng panahon, lalo na ang panahon sa isang permanenteng madilim na lugar tulad ng Muzo. Gayunpaman, maaaring baguhin ng Han Sanchen ang temperatura. Tulad ng mga tao sa lupa, hindi kayang kontrolin ng tao ang malamig na panahon at mainit na panahon, ngunit ang tao ay kayang kontrolin ang temperatura, at kayang pag-aralan ang aircon at floor heating. At ginaya ni Han Sanchen ang modelong ito. Basta't sukdulan niyang iyon ang floor heating, then why worry about the city not being hot tonight? Your 5 elements divine stone is really miraculous. You can direct make the whole Yetian City very hot with the power of a single stone.
Naiinggit na sabi ni Daoskar. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, maliit na bagay lang iyon. Pagkatapos ng lahat, sa simula, ang isang solong bato lamang ay maaaring gumawa ng tirahan ng Ant-Man na tuyo at Bar-Adong, na ginagawang imposible ang lahat na lumaki. Ngayon na ang Flint ay nakaimbak pa rin sa 5 elementong bato at ganap na nagsasapawan, ang kapangyarihan nito ay natural na hindi maisip. Sa katunayan, ang tunay na kahirapan ay kung paano gawin ang pag-init ng sahig. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang mga ordinaryong tao ay alam na ang underfloor heating ay nangangailangan ng pagtulan ng mga tubo, hindi bababa sa upang hayaan ang mga heat pipe na pumunta sa lugar na gusto mong magpainit. Nagkataon. Naghuhukay ng langgam, kung saan maglaro. Kailangan lang ay activate ng Han Sanchen ang Flint sa 5 hugis na banal na bato sa orihinal na lugar, at pagkatapos ay maaaring kumalat ang apoy ng Flint sa bawat sulok ng Yetian City. Sa makatuwid, sa ilalim ng gayong kapaligiran, ang epekto ng pag-init ng sahig ay direktang mai-maximize. Paanong hindi mainit ang Yetian City? Kahit na medyo kasuklam-suklam ang pamamaraan, hindi napigilan ni Han Sanchen. Gumawa lang siya ng ilang mga suliranin sa artificial na paraan, at tinalo ni Joyo si Huang Gai para sa iba. Ngayon, halos may tela na tayo, pero, gaya ng inaasahan mo, hindi naman masyado, sabi ni Scar. Mahinang ngumiti si Han Sanchen, as I expected. To tell you the truth, that's enough. Enough, leader, are you kidding me? I've done the math, if it's according to your expectation, tapos yung tela natin halos kalahati lang ng tao ang nagagamit, and the other half can do miscellaneous things. Hard top, bahagyang ngumiti si Han Sanchen, sabi ko sapat na, dapat sapat na. Natigilan si Peklat, 12-12 beses niya itong sinuri, kung tutusin, ito ay mga bagay na nagbabanta sa buhay, hindi siya maaaring maging palpak. Ngunit kahit gaano siya kametikuloso, ang huling resulta ay nakakagulat na pare-pareho. Buhay sapat lamang para sa kalahati ng kabuuang bilang ng mga nasasakupan ni Han Sanchen. Hindi niya talaga alam kung bakit sapat na ang sinabi ni Han Sanchen, masyadong malaki ang gap. Nga pala, ano ang tubo at luji sa pagbili at pagbebenta ng yelo? Damn, Lord, di ba sabi mo wala kang pakialam sa tubo o luji, basta makuha mo ang tela ang pangunahing bagay? Nanlulumong sabi ni Scar. Nakasimangot si Han Sanchen, kung sasabihin mo sa akin na i-report ko ito, maaari mong i-report ito, ang daming kalokohan. Sayang naman, sinabi mo sa amin na isara agad ang mga card noong malapit na tayo sa bill, at pagkatapos noon, nagkunwari kang sinuspinde ang mga benta sa kadahilan ng isinasaalang-alang ang pagkonsumo ng lahat at pangmatagalang plano, at ikaw pa rin, sabi mo na ito ay hunger marketing, kapag halos naghihintay sila, magpapalitan tayo ng mga bagay, kaya paano tayo kikita? Pagkarinig sa reklamo ni Peklat, hindi napigilan ni Han Sanchen na mapangiti. Sa katunayan, ang biglaang pagsususpend ng pagbebenta ng yelo ay talagang isang plano na ginawa ni Han Sanchen noon. Ang lahat ng ito ay para bigyan din ng daan ang pagpapalit ng tela. Napakasimple din ng dahilan, kung ito ay ibinebenta ng normal, ang mga tao ay biglang ipinagpapalit sa tela, ang isa ay masyadong nababalisa, at maaaring maging sanhi ito ng ilang mga tao na punahin ito, ang antas ng pagtanggap ng publiko ay hindi gaanong magaan. Kaya naman, pagkatapos ng suspension, mas magiging sabik ang demand ng mga tao sa yelo, kasabay nito, dahil hindi alam kung kailan ibebenta ang yelo, nadagdagan din ang halaga ng yelo. At sa oras na ito, pagkatapos ng lahat ay isang foregone conclusion, ito ay magiging natural na ipagpalit ang mga bagay para sa mga bagay. Okay lang, pag natalo ka, mawawalan ka ng pera, kailangan nating gumastos ng pera. Pambili ng tela, at baka mas malaki pa ang halaga nito kaysa mawala, walang pakialam si Han Sanchen. Kung bibili ka lang ng tela sa presyong pamilihan, malaki ang gastos nito, ano pa, kung gusto mong bumili pero ayaw magbenta ng kabilang partido, patuloy na tataas ang presyo, at tataas pa ang gastos sa oras na iyon, ay isang astronomical figure. Pumunta ka at kumuha ng pera, at pagkatapos ay maghanap ng ilang manggagawa sa tela sa lungsod, utos ni Han Sanchen. Anong ginagawa mo? Gusto mo gawan tayo ng tela? Hindi nakaramdam ng curiosity si Scar sa desisyong ito, dahil pinag-isipan niya ang tanong na ito bago pumunta rito. Ngunit sa kasamaang palad,
Ito ay isang hindi mapagkakatiwalaang tanong. Dahil kahit tawagin ang lahat ng mga trabahador sa tela sa lungsod, tiyak na magiging sobrang abala ang resulta. Ang dahilan ay napakasimple, isang hapon na lang bago magdilim, kung gusto mong itaboy ng mga tao ang mga damit ng daan-daang libong tao sa napakaikling panahon, kahit na maubusan mo sila hanggang sa mamatay, hindi mo ito magagawa. Sobra lang ang workload. Pumunta ka lang at tumawag, at pagkatapos ay ihabi mo ang mga telang ito ayon sa aking mga tagubilin. Pagkahulog ng mga salita, kumaway si Han Sanchen, at lumapit sa kanya si Peklat. Sinabi ni Han Sanchen kay Peklat ang lahat ng kanyang iniisip at hinihingi, napakaseryoso ng Peklat, ngunit nang matapos siyang makinig, napatulala siya. Master, sigurado ka ba? Sigurado ako. Fuck, ganun lang kasimple. Oo, simple lang, gayunpaman, pagkatapos mong gawin, dapat ibigay agad sa akin itong batch ng tela, at gagawa ako ng secondary processing, understand? Anong gagawin mo, Lord? Hindi Peklat ang pagdududa ko sa'yo. I doubt you, the key problem is, walang silbi ang pamamaraan mo kahit sa isang brute na tulad ko, it cost money, it took time, and it ended like this. Who are you perfunctory? Halos manliit ang ilong ni Han Sanchen nang marinig ang pagluwa ni Peklat. Gago ka, kailangan mo lang magpakatanga, can you stop thinking that the whole world is as stupid as you are? If you are asked to do something, you should obediently do it for me, since when you develop the bad habit of convincing you. Got it, fuck off. Si Daoskar, na pinagalitan ni Han Sanchen, ay hinawakan ang kanyang ulo, na nakaramdam ng labis na pagkakamali ng ilang sandali. Gayunpaman, sumunod si Peklat. Nang umalis ang lalaki, hindi mahahalata ang pagngisi ni Han Sanchen sa kanyang bibig. Tanga. Pagkatapos siyang pag-alitan, tumalikod si Han Sanchen at ipinagpatuloy ang pag-activate ng 5 elementong banal na bato. Gayunpaman, napakalinaw din niya na ang ganitong uri ng after sales na serbisyo ay hindi magtatagal, at ang temperatura ay hindi na nakakabaliw gaya ng dati. Ang firepower ngayon ay nagsimula ng patuloy na bumaba, inaasahan na sa gabi, ang pangkalahatang temperatura ay babalik sa medyo mainit na sitwasyon. Gayunpaman, magpapatuloy ang temperaturang ito. Ang dahilan ay napakasimple, kapag dumating ang matinding lamig, kung ang Yetian City ay mapoprotektahan ng natitirang temperatura bilang karagdagan sa tela mula sa mga sikat na tindahan, kung gayon maaari itong ituring na isang magandang proteksyon para sa lahat. Mr. Han, ang mga tropa ng Ant-Man ay naglipat ng malaking bilang ng mga tropa sa Yetian City ayon sa iyong mga tagubilin, at ang isang gali na may lapad na ilang sentimetro ay hinukay sa paligid ng Yetian City, kasama na ang ilalim ng lugar kung saan tayo naruroon. Panipi, si Commander Ant-Man ay pumasok sa oras na ito at nagulat. Tumanggaw si Han Sanchen, ayon sa sinabi ko sa iyo, lahat ng tropa ng langgam ay magtitipon sa malaking silid sa likod ng aking silid pagkatapos ng gabi, sabi ni Han Sanchen. Oo, gayunpaman, I would venture to ask, can this work? Anong ibig mong sabihin na may kakayahan? Actually, Ant-Man is not afraid of sacrifice. I have been repeating this point since I came here. If the other party is really as Mr. expected, if he will deal with US at night, then he will only deal with US. Kung dadalhin niya tayo sa Night Sky City, I am worried that he will cause innocent casualties in Yetian City. At kapag ang mga tao ng Yetian City ay nasangkot, malamang nasisihin nila tayo. Yetian City is not our city, normal lang na hindi tayo gusto ng mga tao, pero kung puno sila ng puot sa atin, it will be very unfavorable to our battle situation, therefore, considering this aspect, ngumiti si Han Sanchen, alam ko ang iyong mga alalahanin, ngunit mayroon din akong mga plano at pagsasaayos, kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito's duty ko na ang iba pang mga bagay ay ibenta ito, Commander. Dahil sinabi na ni Mr. Han, kaya sumunod na lang ang maliit, kung wala na, aalis muna ang maliit. Tumanggaw si Han Sanchen, ngunit pagkaraan lamang ng ilang hakbang ni Ant-Man, tila may naalala muli si Han Sanchen, napakarami mong proyekto ngayong araw, para sabihin sa iyo ang totoo, hindi ka napapagod. Ang daming ang trabaho, pero mahirap sabihin kung gaano ito kapagod, ano pong order niyo sir?
Bahagyang kumunot ang noo ni Han Sanchen, sa tingin ko pagkatapos ng gabing ito, ang matinding lamig ay maaaring maging normal, o mas malala pa, kailangan nating mag-isip tungkol sa daan. Pakisabi sa akin, Ginoo. I have an idea. If you are not tired, realize it as soon as possible today, otherwise, I'm worried na mas mapagod ka habang pupunta ka. Pagkatapos sabihin iyon, binitawan ni Han Sanchen ang isang kamay at direktang iginuhit sa lupa ang tinatayang posisyon at figure ng mga tao sa ilalim ng lupa sa oras na ito, at pagkatapos ay gumuhit ng maraming sanga sa ibabaw ng umiiral na figure. Ang mga sangay na ito ay marami at siksikan. Pwede bang tapusin natin ito bago magdilim? Tanong ni Han Sanchen. Naisip ito ni Commander Ant-Man, at ang dami ng trabaho ay talagang napakalaki, ngunit hindi imposibleng makumplito ang gawain. Maaari mong subukan ito. Kaya mo yan, tandaan mo, dapat may switch sa bawat branch, at dapat may integrated main switch ang switch ng lahat ng branches, which is convenient for us to operate. Oo, pagkaraang kunin ni Commander Ant-Man ang utos ay mabilis siyang umatras, hindi nagtagal, ang langgam sa ilalim ng lupa ay nagsimulang kumilos ng mabilis. Hindi napigilan ni Han Sanchen na mapangiti habang iniisip ang kanyang dalawang naunang tagubilin, kung pareho kayong magagawa ito ng walang putol, kung gayon ang kombinasyon ng inyong dalawang plano ay magbibigay daan sa amin na umabant at umatras. I'm looking forward to seeing the finished product. Pagkahulog ng mga salita, muling nagpakita ng malalim na kahulugan ang mga mata ni Han Sanchen. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!